mental load, I think, talaga is sobrang bigat. Kasi nga, hindi lang naman talaga yung business ang iniisip natin. Iniisip natin yung family natin, iniisip natin yung staff, iniisip natin lahat. Kasi syempre, accountable ka rin dun sa negosyo mo eh. Hindi mo siya basta pwedeng i-outsource lang sa ibang tao. As a wife, bukod dun sa work mo, nandun ka rin sa chores, di ba? So parang, ano lang yan eh, halinhinan lang sila ng work and ng chores. Dumaan po kasi kami ng family ko sa yung sobrang hirap po na naranasan namin. Year 2020, nasunugan po kami. Tapos yung trabaho ay hindi naman po regular na pumapasok. So talagang kailangan ko po ng other source of income. So since marunong naman po ako mag-crochet, sabi ko, try ko. Kasi yung friend ko po, sa clinic siya nagtatrabaho. Tapos nagsabi siya sa akin, di ba marunong ka crochet? Gawan mo naman ako ng ear saver, sabi niya ganyan. Di ba po yung sa sobrang tagal na paggamit ng mask, magkakaroon ng chop yung tenga magsusugat. So doon ako nag-start. Tapos nagbenta na online. Bale, ako po, nagtrabaho po ako as a call center agent kasi need ko po yun as a single mother po with 2 kids. So, nag-focus po ako doon hanggang sa makapag-ipon. Then, na-inspired po ako by my mom kasi yung mama ko po is may business din siya. So, habang ako lang po yung nagtataguyod mag-isa para sa 2 anak ko, nangihingi rin po ako ng assistance sa mama ko na if ever na kung gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo. Nag-try ako ng air dry clay muna kasi wala pa akong oven that time. Tapos, try lang. May mga few items na nabibenta pa isa-isang client, mga mula sa kakilala. Then eventually, may isang client na nag-message sa akin. Hindi ko siya kakilala, wala kaming mutual friends, na gusto daw niya mag-order para sa birthday ng anak niya. Tapos nakatira siya sa Maryland, USA. And kahit wala pa talaga ako masyado ng patunayan noon, pinagkatiwalaan niya ako at binayaran niya ako in full. So ginamit ko yon para maipuhuran, makabili ng polymer clay, mag-workshop. Then eventually, naramdam talaga yung difference sa finances. Like kung magkano lang yung kinikita ko doon sa day job ko, doon sa technically parang hobby ko during that time. Pandemic kami nag-start eh. So it's January 2020 and then nag-lockdown by Feb. So ang nangyari nun, since sa bahay lang naman kami, okay lang. So very big challenge kung paano namin itutuloy. So ang nangyari, kasi malapit kami sa UP eh. So nalaman namin na merong mga students na stranded. Yung mga nagdo-dorm, mga construction workers, kasi diba total lockdown nun. So since food kami, nakakuha kami ng permit sa barangay. So nagbibigay kami ng food sa kanila. So yun din yung nakatulong sa amin na parang yung naging system namin talaga yung pagluluto ng maramihan. And then we were giving it to people na yung parang social solidarity, gano'n. So it gave us, kasi nga diba development work, so parang hindi talaga nawawala sa amin yung interaction namin with the community, yung parang serving other people, gano'n. So Actually, naniniwala ko it's God's calling sa akin. We're actually Christians. And nung 2020 kasi, nung nag-start yung pandemic, nag-start ako manood ng mga documentaries. Isa sa mga napanood ko is yung documentary sa Payatas during that time. And na-touch yung heart ko kasi, alam mo yun, na we are mga privileged people din pala na nakakakain pa tayo ng maayos kahit na, alam mo yun, pandemic, maraming walang trabaho, but then, nung mga time na yun, may work pa rin kami. And most especially sa Payatas area, and at that time, sila yung very vulnerable. Ang barangay kasi namin maliit lang eh. So, walang ibang business kundi yung pagiging barangay captain ni husband. So, kulang na kulang. Nag-aaral yung mga anak ko. So, one time, gusto kong kumuha ng visa papuntang Japan. Walang laman yung bangko ko para makakuha ng ano. So sabi ko, ayoko na nito. Gusto ko na mag-business. So yun yung parang sa akin na kailangan ko ng kumilos. Anyway, magaling naman ako magtinda. Kaya ko naman magtinda. Ang aking asawa po ay isang
ano lang po siya, extra lang po sa talyer na nagpipintura po ng mga sasakyan. Gusto ko pong maranasan ang aking dalawang anak na hindi ko naranasan noon. Kaya po ako nagtayo ng maliit na negosyo. Bilang ina po, ako po ay nagsikap para mabigyan ko po ng magandang buhay ang aking mga anak. Kasi tayo mga babae, hindi lang naman tayo parang isang role lang. Some of us nanay, some of us asawa, anak, apo, ganyan. So, I would say na parang multifaceted tayo, 'di ba? So, minsan, mahirap mag-juggle. Hindi pa rin pantay yung opportunities na meron yung women versus men, 'di ba? Especially sa mga deprived areas such as payatas. So parang minsan nagiging mabigat siya na paano ko ba ito gagawin? Kunyari si ganito parang, yun nga, parang pagod na, paano mo i-address, tapos paano mo rin i-address, paano mo tatanggapin sa sarili mo na pagod ka na rin. Stress, ma'am. Sa bahay, sa trabaho, sa mga kasama mo araw-araw. Yun po talaga yung nakikita kong problema. Pero ang babae kasi matapang. So, alam nila kung paano masusolusyonan yung isang bagay. Alam nila kung paano magpatakbo, kung paano maging matapang sa buhay. Kasi ang mga babae talaga, hanggat may nakikita yung lakas para mabuhay, gagawin nila kung ano yung dapat gawin mo. Meron kaming flagship program here in SBCDP or in the Quezon City Government. It's called Pangkabuhayang QC. This is actually a livelihood training and capital assistance program that we provide to Q citizens. So, babae man, lalaki, but nakita namin na pattern, almost 86% of the beneficiaries that we've had are women. So, we have over 50,000 beneficiaries. Around 45,000 of them are women. And so, this says a lot that in Quezon City, a lot of business owners, especially micro business owners, are women, meaning sila yung mga nasa bahay na ayaw lang magstay sa bahay at walang gawin. Gusto talaga nila at least put up a sari-sari store or put up a small carinderia in front of their house. So, sila yung ating mga beneficiaries. At itong mga pangkabuhayang QC beneficiaries, nag-evolve sila. So, meron tayong other program called Pop QC, or Proudly Original Product of Quezon City. And this is where they really hone their business skills, wherein we provide free training, mentorship, and access to market as well. Yeah, so I think that's one unique challenge that they face is yung lack to or access to credit, the lack of given that it's usually the male who are working, sila yung may credit history. Ang women naman, wala sila masyadong transaction kasi it's really the male na yung nagsispearhead ng mga gastusin. So, itong pangkabuhayang QC, it can give them access, it can empower them na I am a nanay, but I can put up my own business, I can apply for this program, which gives equal opportunity to all. So, women really need to practice the balance because as women, we are expected of a lot of things. Sabi nga nila, yung usual cliche na hindi lang tayo yung nagtatrabaho, tayo din ang expected mag-alaga ng ating mga anak or mga loved ones. And so, kailangan talaga ng women to actually try to find a balance in everything they do. Not overwork, not sabi ko nga, they need to take a step back din as well, given the overwhelming situation that a lot of women are under, especially those solo parents, especially those na mga may inaalagaan. So, hindi lang sa sarili ko, gusto ko rin patunayan sa kanilang lahat na kaya ko. Na eto ko, na eto, may narating na ako. Unang-una alagaan ang sarili. Kasi walang mag-aalaga sa iyo kundi ang sarili mo. So parang, if you're taking care of other people din, kunyari ako, may anak ako, nung na-realize ko na hindi ko siya kayang alagaan, hindi ko sila kayang alagaan kapag hindi ako okay. So parang, yun, okay lang na unahin mo yung sarili mo. Kasi ikaw yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. So yun nga, pwedeng magpahinga. Okay lang yun, walang oras na pinipili, pwedeng magpahinga.
siguro po yung willingness lang din natin to listen. Minsan kasi hindi naman talaga kailangan na mag-a-advise tayo or i-impose natin kung ano man yung beliefs natin sa kanila. But just for us to be able to listen, maging open lang tayo sa kanila sa kung anong nararamdaman. Feeling ko rin kasi isa sa mga reason ko bakit may burnout, kasi may pressure. And bakit ba nagkakaroon ng pressure? Kasi hindi ma-release. 'Di ba? So, kung magiging open lang tayo na lahat tayo may kanya-kanyang threshold of stress na kaya, at kung lahat tayo ay willing makinig ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, hindi lang naman sa mga babae, I guess it would be easier for us na mga women entrepreneurs to really thrive. I think ang importance na na-impart nun kasi mas marami tayong na-empower na women. Nakita ko kasi sa Payatas, nung nagsa-start pa lang kami or wala pang project Payatas, nandun na yung nandun na yung heart ng mga nanay, nandun na yung capabilities nila. They are just waiting for someone to lead them. So yun, alam mo yun, yung may marinig sila na, kaya mo to, kaya nyo to, pwede nating gawin to. Yun lang yung kulang sa kanila. And once marinig ng mga women yon, even sa ibang areas or ibang community, for sure, mas maraming magagawa ang kababaihan. They just need support from each other. So sino ba namang magtutulungan kundi mga kababaihan din. So,